Yon, meron nga tayong hakot ngayon dito sa Giginto papuntang Panday. Napakalayo ng biyahe namin yan. Usapan namin ni ma'am isang biyahe lang kasi nga nag-send siya sa akin ng mga gamit nila na saktong-sakto parang kasya ng isang hakutan. Pero ayun nga, dahil nga lumipas sa mga ilang araw, nakapag-impake na sila at hindi nasabi o hindi nakapag-send ulit si ma'am ng picture ng mga na-impake nila. Napakadami palang mga abubot o napakadami mga box na halos sa mga box pa lang napuno na yung isang truck. Sabi ko ma'am, pinaliwanag ko na may dapat po kasi talaga nagsisend kayo ng lahat ng mga ipapahakot para hindi po katulad nito, magdadalawang balik nga ako kami at napakalayo talaga. Isang oras ang papunta ron, isang oras na naman ang papunta rito. Talagang 6 a.m. to 2 a.m. 2 p.m. ang inabot nung biyahe namin dyan. At napakagulo nung mga instruction sa amin sa Waze o sa Google na kung saan kami naidadaan. Yung papunta, nakakapunta kami ron sa pagdadala namin. Pero pag pauwi, kung saan na kami napupunta o nailalabas ng Google. Kaya hirap na hirap kami at kung saan nga kami napunta. Ayan, sa San Roque, pandi natin dinala yung gamit kila ma'am at medyo talaga malayo mula Giginto hanggang Pandi, kaya kahit papano sobrang pagod din. At ito yung unang biyahe namin. Yan, may naibaba na rin, nakapagbababa na rin niya dyan ng mga ilang gamit dyan sa taas. At problema pa, hindi rin sinabi ni ma'am na ang pagdadala natin second floor. Ayan nga minsan yung inaalam natin yung mga detalye. Buti na lang nakapagsama pa ako ng isang extra taga-buhat dahil kung hindi, kawawa naman yung mga kasama kong dadalawang taga-buhat lang. At hindi naman masyadong mabibigat, pero ang problema nga masyadong marami. Kaya nagdalawang balik kami at isang mabilisang babaan lang yan dahil nga gusto namin matapos sana na mas maaga, pero dahil nga sa layo at sa paligaw-ligaw namin, inabot na nga din kami ng katanghalian. At yun nga, medyo hindi ko na rin nabigyan ng, kumbaga nataasan ng konti sila ma'am kasi nga syempre ayun lang daw ang budget nila, di wala na tayong magawa, kaya pumayag na lang di tayo na magbigay na lang siya ng konting panggas at saka rin sa mga pang-adyo sa tauhan. Wala no choice na rin tayo, wala na rin daw hahakot. Kaya ang ginawa nga natin, tinulungan na nga lang din natin. At yun, syempre nakipagkwento-kwentuhan na rin sa akin doon sa dahil sa sumabay sa akin si ma'am at si sir doon sa unahan. Kahit pa paano naman mababait na makausap. Ang problema lang talagang dyan niya sa pahakot, napakalayo. Kung sana malapit lang, kunyari 30 minutes o 15 minutes lang yung biyahe, kaso ang layo talaga, isang oras ang biyahe papunta pa lang, tapos pabalik na naman. Kaya talagang halos asar na asar ako sa biyahe na yan. Pero yun pa rin, syempre thankful pa rin tayo kahit pa paano nagkaroon na tayo ng client. Kaso nga lang medyo talagang hindi lang kami nagkaintindihan doon sa gamit kasi nga kung alam kung ganun kalayo o ipapasok ko na lang sa ibang tropa na may malalaking truck, kasi nga marami rin ako inaayawan o tinatanggihan na hakot pag alam kong hindi kaya ng isang hakutan o napakadami tapos medyo barat, pinamimigay na lang natin o kaya pinahanap natin sila na iba. Tapos na yung isang hakutan natin, pabalik na naman tayo ng Giginto at kung saan niya kami na dinaan ng Waze na yan. Pero itong nadaanan namin ito, medyo mas okay kaysa ron sa nadaanan namin nung pauwi. Mas naligaw kami nung pauwi na. At ito na, nandiyan na tayo dito sa Giginto. Yung pinagkuha na namin dyan, halos alam ko rin naman yung lugar dahil nga natira rin ako ng Giginto. At yun, muli sa mga client nga namin na kami po yung humihingi ng pangunawa sa inyo na pag nagpasend po kami ng picture o nagpasend kami ng picture ng lahat ng gamit, ay nawa po maunawaan nyo na ma-send sa amin ng detalyado para kahit paano nga po malaman po natin at makapag-rate po kami ng tama na hindi rin po kayo syempre hindi kami lugi, hindi rin kayo lugi dahil nga katulad niya, nagsama pa ako ng isang extra taga-buhat na dalawa lang ang ni-request nyo, pero ako nga dahil nga nakita ko na parang ganun
na madami at saka parang mabibigat kasi nga hindi na rin tinanggal ni ma'am yung mga damit doon sa mga drawer o mga parang mga lalagyanan niya ng damit, kaya ang bibigat din. At ito yung pangalawang biyahe na namin, isa pa sa nagiging problema namin ngayon, traffic. Mahirap na rin ngayon talagang tumiming ng walang traffic, lalo na dyan sa Pagiginto, Santa Rita, napaka-traffic niyan. Sabagay kahit saan naman kasi nga pasukan na. At ito magbababa na kami, yung pangalawang baba namin ay sabi ko, bilisan na natin, baba muna natin kasi nga medyo maambon-ambon na. Sabi ko, ganito diskarte natin, ibaba muna natin lahat pag nandiyan na sa may silong, tsaka natin yakyat. Kasi nga, medyo paambon-ambon, na mahirap din pag mamayahe yung ambon at saka yung init. Meron kasing lugar na inuulan, tapos sa kabilang barangay, napakainit naman. Parang ganun, kaya kahit pa paano nga, syempre iningatan din naman natin yung sarili natin at yung mga nakakasama natin na wag din magkasakit. At yun, sana sa mga susunod na client namin magkaunawaan tayo sa ganun. Pag nagpa-send po kami, naway makapag-send kayo ng lahat at ma-detalyer nyo rin sa amin kung second floor yung pagkukuhanan, kung iskinitang iskinita ba, kung ano yung mga posibilidad na mahirap yung daan dito, may tatawirin kayong ilog, may tatawirin kayong ganito, para kahit papaano na prepared yung mga tagabuhat natin. Dahil nga kahit papaano ayaw din naman natin maubuso yung mga kabataan na ganyan. Gusto natin kahit papaano fair lang na maibigay natin din sa kanila. At ito nga yung naibaba na namin na ganyan, sabi ko, tsaka natin ibulto na sa taas yan. Yan, kunti-unti na rin sila. At yun, maraming salamat sa nagpa-follow, sa nagla-like, at saka sa mga nanonood at tumatapos ng mga ilang video natin, dahil nga kahit wala naman tong kakwenta-kwenta, tungkol lang naman to sa hakot, may nanonood pa rin. At maraming salamat sa inyo sa mga susunod na mga client namin at magpapalipat hakot ng gamit. Maraming salamat sa inyo at sa mga repeat client natin dyan na paulit-ulit na tayong kinukuha, kahit na minsan itaunan, nakakailan, kaya naisip na rin na pamira, parang isang taon na rin pala tayong nagkahakot-hakot kasi nga meron na tayong naging client na isang taon na namin sila nahakutan. At yun, sige, sabi niya, sir, ako kayo rin yung naglipat sa amin, isang taon na sakto kasi isang taon kami lumipat dito. Yun, kahit pa paano nga maraming salamat sa mga nagiging repeat client natin. At saka yun, isa pa sa repeat client natin, si paring Kiko ng taga-Giginto. Meron siyang bubuksan na shop, yung parang sa mga sarplasan yan, pag kailangan nyo ng mga kung ano-ano, yung daan kayo sa shop niya dyan sa Giginto, malapit lang, halos tapat lang ng Eral Pavilion. Ayan, pauwi na tayo, nakita nyo naman, maganda sana tao doon, lakbay, kaso nga lang medyo mainit-init na mga panahon nakita nyo, tirik na rin ang araw. At ito'y may taas, may pababa pa dyan sa Pande, parang bundok-bundok na rin yata yan. At kung saan niya kami dinaan ng Google na yan, kaya kahit papano nakadagdag pagod at nakadagdag ng init sa ulo. Pero kahit papano nandiyan na, enjoy na lang din namin. Tingnan mo, maganda naman yung lugar, kahit papano puro green, kaso nga lang nalalayo kami. At mamaya doon kami mailalabas niyan sa bypass. At meron pa tayo nadaanan na mga bako-bako, at meron pa tayo nadaanan na may patay na tayo. Buti na lang na nalusutan natin yan, kasi kung hindi mas lalo tayo magtatagal. At yun nga, may nadaanan din kami na lubak-lubak. Na yung palabas ng bypass, yung lubak-lubak na yun, grabe yung lalalim ng ukay doon, kaya halos talagang gapang ang gagawin mo para kahit papaano hindi mabugbog yung mga nakasakay sa atin. Yun yung sinasabi kong talagang gapang ang ginawa ko dyan. Pero yan, pinabilis na lang natin dito dahil nga medyo mahaba-haba yung video na ito. At ang labas na itong putik-putik na yan yung bypass Plaridel Bustos bypass yan. Parang sa Bustos na akong lumabas yan. At nung nakarating na tayo rito, medyo nakahinga-hinga na ako. At yun, wala rin nga pala kami nadaan ng mga kainan. Nag-food trip na rin kami dyan sa may parang Pabindog. Tapos umuwi na kami ng Plaridel. Kaya yun, maraming salamat ulit sa mga nagiging client namin. So may inyong kapayapaan, peace be with you. God bless.
BJAM Lights and Sounds, pasok sa budget mo sa lahat ng klaseng auction gaya ng birthday, kasal, binyag, at kahit ano pang okasyon. At yun, meron po tayong full band, sequencer, acoustic band, at kahit ano mang setup para sa inyong mga okasyon. PM lang po kayo sa aming page na BJAM Lights and Sounds pag kailangan nyo ng banda at kahit ano nga pong may tutulong namin sa inyo sa inyong okasyon. At kahit anong setup po, pwede po tayong mapag-usapan natin kung ano yung naangkop sa inyong event. At yun, maraming salamat sa mga tropa natin nagla-like, nag-share, nagpa-follow syempre sa BJAM Lights and Sounds at patuloy na nag-hire sa amin. So may inyo kapayapaan, peace be with you, God bless.